Naisip ko na ang pamilya ang siyang unang sandigan. Pero paano kung ang mismong dugo ng asawa ko ang siyang nagplano ng kanyang kamatayan? Hindi ko akalain na ang mga anak ko pala ang dahilan kung bakit niya kailangang mag-iwan ng babala sa isang maliit na papel bago siya tuluyang pumanaw. Nakakadurog ng puso ang malaman na ang kasakiman nila ay hindi naghintay na lumamig man lang ang bangkay ng sarili nilang ama. Ang hangin sa loob ng punerarya ay mabigat sa samyo ng mga puting lila at natutunaw na kandila. Ang mahinang ugong ng mga dasal at pakikiramay ay tila isang alon na paulit-ulit na humahampas sa pandinig ni Teresa, ngunit hindi ito tunay na tumatagos sa pader ng pighati na nakapalibot sa kanyang puso. Nakatayo siya sa tabi ng makintab na kabaong nagawa sa mahogani pinagmamasdan ang payapang mukha ni Manuel, ang kanyang asawa, sa loob ng 42 taon. Payapa. Isang salitang hindi kailanman naging angkop para sa isang lalaking puno ng buhay ng mga plano ng mga pangarap. Habang sinusubukan niyang huminga sa kabila ng pakiramdam na parang may malaking butas sa kanyang dibdib, isang maliit at mainit na kamay ang humawak sa kanya. Napalingon siya. Si Leo, ang kanyang 11 taong gulang na apo, ay nakatayo sa kanyang tabi, ang mga mata nito'y nakatutok sa sahig na gawa sa marmol. Hindi siya tiningnan ng bata. Sa halip, mabilis nitong isinilid ang isang maliit na piraso ng papel na nakatupi sa kanyang palad. Kasabay nito isang halos hindi marinig na bulong ang kumawala sa mga labi ng bata. Pinabibigay po ni Lolo, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Kung sakaling hindi na raw po siya magising. Bago pa man makapagtanong si Teresa, mabilis nang humiwalay si Leo at naglakad pabalik sa kinauupuan ng kanyang ina, si Bianca. Naiwan si Teresa na hawak ang papel, ang init ng kamay ng kanyang apo ay tila nag-iwan ng marka sa kanyang balat. Isinara niya ng mahigpit ang kanyang palad, ikinukubli ang maliit na piraso ng papel. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang kabaligtaran ng bigat ng kabaong sa kanyang harapan. Mama! Ang boses ni Victor, ang kanyang panganay na anak, ay nagmula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Victor. Ilang talampakan mula sa kanya ang itim na Amerikana nito ay plansadong-plansado ang ekspresyon ng mukha, ay maingat na inayos sa pagitan ng pagluluksa at pagiging kontrolado. Si Victor ay laging magaling sa pagpapakita ng tamang emosyon sa publiko. Kahit noong bata pa kaya niyang buksan at isara ang kanyang damdamin na parang isang kuryente. Kailangan mo nang umupo, marahang sabi nito habang inaalalayan siya sa siko. Kanina ka pa nakatayo. Tumango lamang si Teresa, hinahayaan ang sarili na magpatianod. Ang isang bahagi niya ay tunay na nanghihina. Ang pagkawala ni Manuel ay parang pagkawala ng kalahati ng hangin sa mundo. Ngunit ang kabilang bahagi niya ay biglang naging alerto. Ang mga salita ng kanyang apo ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Pinabibigay ni Lolo. Inalalayan siya ni Victor patungo sa unang hilera ng mga upuan. Sa paligid, ang mga kaibigan, kapitbahay at kasosyo sa negosyo ni Manuel ay nagpupuno sa silid. Ngunit ang atensyon ni Teresa ay hindi nasa kanila. Ito ay nasa maliit na papel na nakatago sa kanyang palad. Bakit mag-iiwan ng sulat si Manuel sa pamamagitan ng isang bata? Hindi naman ito nagkasakit ng malubha. Oo, may problema ito sa puso sa nakalipas na taon at binalaan na siya ng mga doktor. Ngunit 3 araw lang ang nakalipas, nakaupo pa ito sa kanilang kusina, umiinom ng kape at nakikipagtalo sa kanya tungkol sa kung mananalo ba ang paborito nitong koponan sa basketball. At ngayon narito siya, nakahimlay sa loob ng isang kabaong. Naramdaman ni Teresa na may lumapit sa kanya. Si Michelle, ang kanyang anak na babae, kasama ang asawa nitong si Dennis. Okay ka lang? Mama, tanong ni Michelle, ang boses ay malumanay. Ayos lang ako, automatikong sagot ni Teresa. Isang kasinungalingang paulit-ulit na niyang sinasabi buong araw. Napansin niyang nagpapalitan ng tingin sina Michelle at Dennis, isang sulyap na napakabilis ngunit hindi nakaligtas sa kanyang mga mata. Hindi iyon sulyap ng pag-aalala. Iyon ay sulyap ng kaba. Tumayo si Teresa.
Magpapahangin lang ako saglit, paalam niya, bago pa man sila makatutol. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay may bigat. Hindi siya nagpunta sa labas. Sa halip, pumasok siya sa pinakamalapit na palikuran. Nang masigurong mag-isa na lamang siya, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Nanginginig ang mga kamay niyang binuklat ang papel. Ang sulat kamay ay kay Manuel Pamilyar at bahagyang garalgal dahil marahil sa pagmamadali. Ang mensahe ay maikli ngunit parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Lola, huwag ka magtiwala kay Papa. Napahawak si Teresa sa lababo upang suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Huwag magtiwala kay Victor. Ang kanyang anak, bakit? Ang papel ay halos madurog sa kanyang pagkakahawak. Sa likod ng papel may isa pang nakasulat, isang pangalan at isang numero ng telepono. Arturo Reyes Abogado. Si Arturo ang matalik na kaibigan at abogado ni Manuel sa loob ng 30 taon. Matagal na silang hindi nagkikita. Mabilis niyang itinupi muli ang papel at isinilid sa loob ng kanyang pitaka. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Nang lumabas siyang seremonya ng misa, ay malapit nang magsimula. Bumalik siya sa kanyang upuan, umupo sa pagitan ni Victor at Michelle. Habang nagsasalita ang pari tungkol sa kabutihan ni Manuel, tungkol sa kung paano nito itinayo mula sa wala ang kanilang kumpanya, ang Manuel Land, estate, ang isip ni Teresa ay lumilipad. Napansin niya ang mga maliliit na bagay, ang palihim na pagsulyap ni Victor sa kanyang relos, ang paraan ng pagkakaupo ni Dennis bahagyang nakayuko na parang naghihintay ng isang hudyat, at si Michelle na panay ang pagtingin sa pagitan niya, at ni Victor na tila sumusubaybay sa isang tahimik na usapan. Hindi ito pagluluksa, ito ay pagkabalisa. Pagkatapos ng seremonya, habang naghahanda ang lahat para sa prosesyon patungo sa sementeryo, muling lumapit si Victor. Mama, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala, na ngayon ay tunog peke na sa pandinig ni Teresa. Pagkatapos ng libing sa bahay ka na muna tumuloy, para maalagaan ka namin, sumingit si Michelle. Oo nga, Mama, hindi magandang mag-isa ka sa malaking bahay ngayong gabi. Nakahanda na ang kwarto mo, dagdag ni Dennis na may pilit ng ngiti. Ang kanilang mga salita ay tila isang rehearsed na linya mula sa isang dula. Ang alok ay tila napakabuti ngunit sa isipan ni Teresa ang babala ni Manuel ay umalingaw-ngaw na parang isang sirena. Huwag kang magtiwala kay Papa. Salamat sa inyo, maingat. Nasabi ni Teresa, pinipilit na ngumiti. Pero sa tingin ko mas gugustuhin kong matulog sa sarili kong kama. Ang mukha ni Victor ay bahagyang sumimangot ngunit mabilis din itong napalitan ng pag-aalala. Pero Mama, hindi ligtas. Hindi ligtas ulit ni Teresa, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Bakit naman hindi magiging ligtas? Nag-atubili si Victor. Ang ibig kong sabihin, para sa emosyon mo, baka lalo ka lang malungkot. Isang dahilan na halos kapani-paniwala, ngunit hindi para kay Teresa. Hindi ngayon, kaya ko ang sarili ko, mahinahon niyang sabi. Nakita niya ang pagkadismaya sa mga mata ng kanyang anak. Isang pagkadismaya na hindi nararapat sa sitwasyon. Tila may inaasahan siyang sagot at hindi iyon. Bago pa man makapilit muli si Victor, lumapit ang isa sa mga staff ng punerarya upang sabihing handa na ang mga sasakyan. Iyon ang pagkakataon ni Teresa. Mauuna na ako sa sasakyan, sabi niya, at mabilis na humiwalay sa kanila. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang kotse, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Alam niyang nagsisimula pa lang ang gabi. At kung anuman ang kinatatakutan ni Manuel, sapat na iyon para mag-iwan ito ng isang desperadong babala. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, isinara niya ang pinto at sandaling ipinikit ang mga mata. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay isang malaking ginhawa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang mga numerong nakasulat sa likod ng papel na galing kay Manuel. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Arturo Reyes speaking.
Isang pamilyar at matatag na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Sandali siyang hindi makapagsalita. Hello ulit ng boses. Arturo, halos pabulong na sabi ni Teresa. Si Teresa ito. Isang sandali ng katahimikan. Nang magsalita muli si Arturo, ang kanyang boses ay puno na ng agarang pag-aalala. Teresa, nasa libing ka ba? Ayos ka lang. Tumawag ka. Ibig sabihin, natanggap mo. Ang kanyang mga salita ay nagpatibay sa lahat ng hinala ni Teresa. Hindi ito simpleng babala. Ito ay isang mensahe. At sa pagtawag niyang iyon, alam ni Teresa na binuksan niya ang isang pinto na hindi na niya maaaring isara pa. Huwag kang pipirma ng kahit ano ngayong gabi. Ang mga salita ni Arturo mula sa kabilang linya ng telepono ay parang malamig na bakal na dumampi sa balat ni Teresa. Ang bawat salita ay may bigat isang babala na nagpapatibay sa mensaheng iniwan ni Manuel. Bakit Arturo, ano ang nangyayari? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig habang pinagmamasdan ang prosesyon ng mga sasakyan na unti-unting umaandar sa kanyang harapan. Hindi ko pa masabi lahat sa telepono, Teresa. Pero makinig ka. Pagpapatuloy ni Arturo, ang kanyang tono ay seryoso at hindi nagbibiro. Alam ni Manuel na nagmamadali sila. Anuman ang kanilang ipapapirma sa iyo, huwag mong gagawin. Tumawag ka ulit sa akin kapag nasa ligtas ka ng lugar. Bago pa man makasagot si Teresa, ibinabana ni Arturo ang tawag. Naiwan siyang nakahawak sa telepono, ang tibok ng kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Nagmamadali sila. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pinilit niyang imaneho ang sasakyan nang may kalmadong itsura sumusunod sa hanay ng mga itim na kotse patungo sa sementeryo. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ito ay nasa babala sa misteryo sa biglaang pagdududa na sumisibol sa kanyang puso, isang pagdududa na nakatuon sa kanyang sariling mga anak. Ang paglilibing ay mabilis na natapos. Ang mga huling dasal, ang paghuhulog ng mga bulaklak sa ibabaw ng kabaong, ang mga yakap at pakikiramay, lahat ay tila isang panaginip na hindi niya matandaan ng malinaw. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makauwi, mag-isa. Tinanggihan niya muli ang alok ni na Victor at Michelle na ihatid siya. Nagdahilan siyang kailangan niya ng oras para sa sarili. Nakita niya ang inis sa mukha ni Victor, ngunit hindi na ito nagpumilit pa. Habang papalayo ang kanilang sasakyan, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang pagmamaneho pauwi ay tahimik. Ang malaking bahay na itinayo nila ni Manuel, 30 taon na ang nakalipas, ay sumalubong sa kanya, madilim, malaki, at ngayon ay parang may dalang lungkot. Iparada niya ang sasakyan sa garahe at nanatili sa loob ng ilang sandali. Dati ang bahay na ito ang kanyang kanlungan. Ngayon parang isa itong lugar na puno ng mga lihim. Pagbukas niya ng pinto sa harapan, ang pamilyar na amoy ng kanilang tahanan, isang pinaghalong amoy ng kape, panlinis ng kahoy, at ang lumang leather na upuan ni Manuel ay yumakap sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon may kakaiba siyang naamoy. Isang bagay na hindi pamilyar. Isinara niya ang pinto at dahan-dahang naglakad papasok. Ang lahat ay nasa ayos, ngunit ang pakiramdam na may ibang taong nagmamasid ay hindi maalis sa kanya. Naramdaman niyang may nagbago, may naiba. Napatingin siya sa pasilyo na patungo sa silid-aklatan ni Manuel, ang kanyang pribadong opisina. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang. Agad siyang kinabahan. Si Manuel ay isang taong napaka-organisado. Lagi niyang isinasara ang pinto ng kanyang silid-aklatan pagkatapos niyang magtrabaho. Lagi. Dahan-dahan siyang naglakad patungo roon, ang bawat yabag niya sa sahig na kahoy ay gumagawa ng mahinang langit-ngit. Pagtapat niya sa pinto, huminto siya at nakinig. Tanging ang ugong ng refrigerator mula sa kusina ang kanyang naririnig. Itinulak niya ang pinto. Ang silid ay halos nasa ayos. Ang mga libro ay nakahanay sa mga estante, ang desk ay malinis, ang mga cabinet ng file ay nakasara. Ngunit may isang bagay na mali. Napansin niya ito kaagad.
Ang pinakailalim na drawer ng desk ni Manuel ay hindi nakasara ng maayos. Mayroon itong siwang na halos 1 pulgada. Lumuhod siya at marahang hinila ang drawer. Ang mga folder sa loob ay nagulo. Hindi ito halata sa unang tingin, ngunit alam ni Teresa kung paano ayusin ni Manuel ang kanyang mga papeles, pantay-pantay na kaayos ayon sa kulay at petsa. Ang mga ito ay tila mabilis na ibinalik sa loob. May naghalungkat dito. Sinimulan niyang tingnan ang mga folder isa-isa. Mga kontrata, mga invoice, mga titulo ng lupa. Ngunit sa isang hilera, may isang espasyong blanko. Isang folder ang nawawala. Umupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy ng desk. Sino ang gagawa nito? Agad na pumasok sa kanyang isip ang mga anak niya. Si Victor ay tumulong mag-ayos ng ilang gamit kahapon. Si Michelle at Dennis ay dumaan din sandali. Noon inakala niyang simpleng pagdalaw lang iyon. Ngayon, ang alaala ay nagmistulang isang pagtataksil. Habang siya ay nakaluhod pa rin, isang biglaang tunog mula sa labas ang nagpatayo sa kanya. Isang sanga ng puno na kumaskas sa bintana marahil, ngunit sapat na iyon para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa paligid ng silid, hinahanap ang kahit anong bagay na hindi pangkaraniwan, kahit anong bakas na maaring iniwan ni Manuel. Ang kanyang mga mata ay napadako sa makapal na alpombra sa gitna ng silid. May bahagi itong hindi pantay. Lumapit siya at itinaas ang isang sulok. Wala siyang nakita. Ngunit habang ibinabalik niya ito, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na umbok sa ilalim. Muli niyang itinaas ang alpombra at doon nakita niya ang isang napakaliit na susi na nakadikit sa sahig gamit ang tape. Kinuha niya ito. Hindi ito susi para sa pinto o sa drawer. Masyado itong maliit. Saan ito para? Ang kanyang mga mata ay muling lumibot sa silid at sa pagkakataong ito, huminto ito sa isang bagay na laging nandoon, ngunit ngayon lang niya binigyan ng pansin. Sa ibabaw ng mesa ni Manuel sa tabi ng kanyang lampara ay nakatayo ang isang antigong imahe ng Santo Niño. Ito ay pamana pa mula sa lola ni Manuel, gawa sa maitim na kahoy at may detalyadong ukit. Para kay Manuel, ito ay hindi lamang isang relihiyosong bagay. Ito ay isang simbolo ng kanilang pamilya at kasaysayan. Lumapit si Teresa sa imahen. Napansin niya sa kauna-unahang pagkakataon na ang base nito na gawa rin sa kahoy ay may maliit na kandado na halos hindi makita. Sinubukan niya ang susi. Pumasok ito ng perpekto. Dahan-dahan niyang pinihit ito. Isang mahinang tunog ng pagbukas ang narinig niya. At ang ilalim na bahagi ng base ay bahagyang umangat. Sa loob sa isang maliit na espasyo na inukit sa kahoy ay may isang bagay na itim at maliit. Isang USB flash drive. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang kinukuha ito. Ito na iyon. Anuman ang tinatago ni Manuel narito sa kanyang palad. Huminga siya ng malalim at naglakad pabalik sa desk. Binuksan niya ang laptop ni Manuel. Nag-aalangan pa siya ng isang saglit bago isinaksak ang USB drive sa gilid nito. Kaagad na lumitaw ang isang folder sa screen. Ang pangalan nito ay simple lang, Mga Tala ni M. Nag-click siya para buksan ito. Ang laman ay mga video file, mga audio recording at mga nascan na dokumento. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Pinili niya ang unang video file. Ang screen ay umilaw. Ang imahe ay mula sa security camera na nakatago sa isang sulok ng silid-aklatan. Malinaw na kuha ang buong kwarto. Tiningnan niya ang petsa at oras na nakatatak sa ibaba ng screen. Ang kanyang hininga ay halos mapatid. Ang video ay kinuna noong gabi kung kailan isinugod si Manuel sa ospital. Sa video, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Victor at kasunod niya si Dennis. Walang pag-aalinlangan sa kanilang mga kilos. Isinara ni Victor ang pinto habang si Dennis ay dumiretso sa desk ni Manuel at sinimulang buksan ang mga drawer. Hindi ito simpleng paghahanap. Ito ay marahas na paghalughog. Nakita ni Teresa kung paano nila binuksan ang bawat folder, binasa ang mga nilalaman, at pagkatapos ay basta na lang ibinalik sa loob. Sila ang dahilan kung bakit nagulo ang mga papeles.
Sila ang kumuha ng nawawalang folder. Napatakip si Teresa sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi na gustong kumawala. Ang kanyang sariling anak at manugang sa mismong gabi na ang ama nila ay nasa bingit ng kamatayan ay narito hinahalughog ang mga pinakaiingatan nitong mga lihim. Ang babala ni Manuel ay hindi na isang simpleng pagdududa. Ito ay isang katotohanang ngayon pa lang nagsisimulang magpakita ng kanyang nakakapangilabot na mukha. Nakatitig si Teresa sa screen ng laptop, ang kumikinang na liwanag nito ay nagpapakita ng isang eksenang hindi niya kailanman inakalang masasaksihan. Ang kanyang mga anak kumikilos na parang mga magnanakaw sa sarili nilang pamamahay. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas malalim at mas masakit kaysa sa pighati. Hindi pa siya tapos sa unang video nang mag-click siya sa isang audio file na may petsang 1 linggo bago namatay si Manuel. Walang imahe, tanging boses lamang ang pumuno sa tahimik na silid. Ang boses ni Victor ang unang narinig niya, puno ng pagkadismaya. Papa, kailangan nating gawin ito. Ang mga investor ay hindi maghihintay magpakailanman. Sumunod ang kalmado ngunit matatag na boses ni Manuel. Hindi ko ibebenta ang lupang pamana ng ating mga ninuno, Victor. Iyan na ang huli kong salita. Pero hindi ito simpleng pagbebenta. Ito ay pag-unlad, giit ni Victor. Daan-daang milyong dolyar ang pinag-uusapan natin dito. Sapat na para mabuhay tayong lahat ng komportable habang buhay. Ang komportable mo ay katumbas ng pagtataboy sa daan-daang pamilya na umaasa sa mga lupang iyon, sagot ni Manuel. Ang kanyang boses ay may bahid na ng galit. Ang legasiya natin ay hindi sinusukat sa pera. Ito ay nasa lupa, sa mga taong tinutulungan natin. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ang boses ni Victor ay bumaba, naging mas mapanganib. Nagiging makaluma na kayo, Papa. At kung hindi kayo sasabay sa pagbabago, maiiwan kayo. Pinindot ni Teresa ang pause. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Isang kasunduan. Isang pagbebenta. Ito pala ang dahilan. Ngunit ang pinakamasakit ay ang paraan ng pagsasalita ni Victor sa kanyang ama, walang respeto, puno ng kasakiman. Biglang tumunog ang kanyang telepono at halos mapatalon siya sa gulat. Si Arturo. Teresa, nakauwi ka na ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Oo, Arturo. At may nakita ako. Sabi ni Teresa, pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Isang USB drive na itinago ni Manuel. Puno ito ng mga ebidensya. Pupunta ako dyan, mabilis na sabi ni Arturo. Huwag kang magbubukas ng pinto para sa kahit na sino. Hintayin mo ako. Hindi na naghintay si Teresa. Habang naghihintay kay Arturo, binuksan niya ang isa pang folder. Ito ay naglalaman ng mga nascan na dokumento. Ang isa sa mga ito ay isang resibo mula sa isang botika. Petsa, 4 na araw bago atakihin sa puso si Manuel. Nakapangalan ito kay Manuel para sa gamot niya sa puso. Ngunit ang pumirma sa linya ng kinuha ni ay hindi siya o si Manuel. Ang pangalan ay malinaw na nakasulat Dennis Cruz, ang kanyang manugang. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Sa tabi ng pangalan ng gamot, nakasulat ang dosis, 2 tableta, 2 beses sa isang araw. Dinoble. Alam na alam ni Teresa ang dosis ni Manuel. 1 tableta lang. Mahigpit na ipinagbili ng doktor na wag itong babaguhin. Napatakip siya sa kanyang bibig, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi kaya. Hindi nila magagawa iyon. Hindi nila direktang papatayin si Manuel. Ngunit kung papahinain nila siya, kung gagawin nilang mahina ang kanyang puso, lituhin ang kanyang isip, sapat na para pumirma siya sa anumang papel na ilalatag nila sa kanyang harapan. Kasabay ng pagsasara ng pinto ng kotse sa labas, dumating si Arturo. Mabilis siyang pumasok, ang kanyang mukha ay seryoso. Walang paligoy-ligoy, iginiya siya ni Teresa sa silid-aklatan at ipinakita ang lahat. Pinanood ni Arturo ang video nang walang kaimik-imik, ang kanyang panga ay tumitigas habang tumatagal.
Pinakinggan niya ang audio recording, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding galit. At nang makita niya ang resibo ng gamot, napabuntong hininga siya ng malalim. Kaya pala bulong ni Arturo habang nakatingin sa resibo. Sinabi sa akin ni Manuel na kakaiba ang pakiramdam niya sa mga huling araw. Mas madali siyang mapagod, nahihilo. Akala namin ay dahil lang sa stress. Naupo si Teresa, ang kanyang mga tuhod ay parang hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay naglalagay sa kanilang mga lugar at ang nabubuong larawan ay isang imahe ng karumal-dumal na kasakiman. Ang kanyang mga anak ay hindi naghintay na mamatay ang kanilang ama. Sila sa isang paraan ang nagtulak dito patungo sa kamatayan. Mayroon pa, sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay basag. Ang nawawalang folder. Sa tingin ko iyon ang kontratang gusto nilang papirmahan. Ang kasunduan sa pagbebenta pagtatapos ni Arturo. At kung nakuha nila iyon, gagamitin nila iyon para puwersahin ka. Biglang sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto sa harapan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagkatinginan sila ni Arturo, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sino iyan? Tanong ni Arturo sa mahinang boses. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa bintana sa sala at maingat na sumilip. Ang liwanag mula sa poste sa labas ay nagpapakita ng isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. At nakatayo sa kanilang pintuan na may dalang isang malaking lalagyan na tila para sa pagkain ay si Victor. Nandito siya, bulong ni Teresa. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog muli ng mabilis. Huwag mong bubuksan, utos ni Arturo. Ngunit muling kumatok si Victor. Sa pagkakataong ito ay mas malakas na at may kasamang tawag. Mama, ako ito si Victor. Nagdala ako ng sopas. Alam kong hindi ka pa kumakain. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Isang peking pag-aalala na ngayon ay nagdudulot ng pandidiri kay Teresa. Tumingin siya kay Arturo. Alam niyang nandito ako. Ano ang gagawin ko? Nag-isip si Arturo ng mabilis. Kailangan nating malaman kung ano ang pakay niya. Magtago ako dito sa silid-aklatan. Paharapin mo siya, pero wag kang magpapakita ng kahit anong alam mo. Maging mahina ka. Maging ang nagluluksang byuda na inaasahan niyang makita. Nag-aalangan si Teresa. Ang harapin ang kanyang anak, ngayon alam na ang mga ginawa nito ay parang isang napakabigat na pagsubok. Ngunit tumango siya. Kailangan niyang gawin ito para kay Manuel. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng mga luhang hindi niya namalayang tumulo at naglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay isang paghahanda para sa isang pag-arte na siyang magtatakda ng lahat. Bago niya buksan ang pinto, sumulyap siya sa sarili sa salamin sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay namumugto. Mukha siyang pagod, mukha siyang mahina, perpekto. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ang pinto ay bumukas at ang gabi kasama ang lahat ng kasinungalingan nito ay pumasok sa kanyang tahanan. Pagbukas ng pinto, isang ngiti na puno ng kunwaring pag-aalala ang sumalubong kay Teresa mula kay Victor. Hawak nito ang isang thermal container at ang mahinang amoy ng mainit na sopas ay lumabas mula rito. Mama, nag-alala kami sa'yo. Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay malumanay habang pumapasok sa loob. Hindi ka dapat nag-iisa dito. Pinilit ni Teresa na ipakita ang isang pagod na ngiti. Ayos lang ako, anak. Maraming salamat sa pagdadala nito. Wala iyon, sagot ni Victor habang inilalapag ang lalagyan sa maliit na mesa sa may pasukan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa sala na tila sinusuri ang bawat sulok. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng kasama. Mabuti na isip mo yan, sabi ni Teresa, pinapanatili ang kanyang boses na mahina at marupok. Hinayaan niyang akayin siya ni Victor papunta sa sofa. Sa bawat pagdampi ng kamay nito sa kanyang balat, isang malamig na pakiramdam ang kanyang nararamdaman na pinipigilan niyang makita sa kanyang mukha. Samantala sa loob ng madilim na silid-aklatan, si Arturo ay tahimik na nakikinig, ang kanyang katawan ay tensyonado. Ang bahagyang nakaawang na pinto
ay sapat na para marinig niya ang usapan. Mama, alam kong mahirap itong pag-usapan ngayon panimula ni Victor matapos makaupo sa tapat ni Teresa. Pero may isang bagay na kailangan nating asikasuhin kaagad. Ano iyon? Tanong ni Teresa na tila walang kamalay-malay. Inilabas ni Victor mula sa kanyang leather briefcase ang isang folder. Binuksan niya ito sa coffee table at inilatag ang isang dokumento na may makapal na sulat sa itaas. Ito ay isang Emergency Management Authorization. Paliwanag ni Victor, ang kanyang tono ay naging mas pang negosyo. Isang formalidad lang. Kailangan itong mapirmahan para hindi maantala ang mga proyekto ng kumpanya, lalo na ang isang malaking loan sa bangko na kailangan nating masecure bukas. Sinulya pa ni Teresa ang papel. Ang mga salita ay tila lumalangoy sa kanyang paningin, ngunit alam niya ang tunay na kahulugan ng mga ito. Ito na ang bitag, ang panggigipit. Hindi ko yata kayang mag-isip tungkol dyan ngayon, Victor. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang isip ko, gulong-gulo pa. Naiintindihan ko, Mama, sabi ni Victor, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pagkainip. Pero ito ay para protektahan ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Kung hindi natin ito gagawin, maaaring malugi ang kumpanya. Iyon ba ang gusto ninyo? Ang emosyonal na panunumbat, isang klasikong taktika. Hindi sagot ni Teresa. Pero, kailangan ko bang pirmahan yan ngayon din? Oo, Mama. Bukas ng umaga ang deadline sa bangko. Pagsisinungaling ni Victor, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, sinusubukan siyang basahin. Kinuha ni Teresa ang ballpen na inabot ni Victor. Ang kanyang mga kamay ay sadyang pinanginginig. Tila siya isang matandang babae na nalilito at walang lakas ang eksaktong imahe na gusto ni Victor na makita. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng ballpen sa linya kung saan siya dapat pumirma. Nakita niya ang isang bahagyang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Victor. Malapit na, isang pirma na lang. Ngunit sa sandaling iyon, habang ang ballpen na ilang sentimetro na lang mula sa papel, biglang nanginig ng malakas ang kamay ni Teresa. Ang tasang puno ng mainit na tsaa na nakapatong sa tabi ng dokumento ay kanyang aksidenteng natabig. Ang mainit na likido ay mabilis na bumuhos sa ibabaw ng papel, kumakalat sa bawat sulok at binabasa ang mahahalagang salita at ang linya ng pirma. Isang malakas na paghinga ang kumawala kay Victor. Ang kanyang mukha ay biglang nag-iba, ang maskara ng pag-aalala ay nahulog at ang nakita ni Teresa ay purong galit at pagkadismaya. Ano ba iyan, Mama? Ang sigaw nito bago mabilis na binawi at pinalitan ng isang pilit na kalmadong tono. Ayos lang, aksidente lang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas. Pasensya na anak, umiiyak na sabi ni Teresa habang sinusubukang punasan ang natapong tsaa gamit ang isang panyo. Ang mga kamay ko, hindi ko na makontrol. Tumayo si Victor, ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. Kinuha niya ang basang dokumento. Wala na itong silbi. Okay lang, Mama, sabi niya, ang kanyang boses ay pilit at kontrolado. Magpapagawa ako ng bago. Babalik ako bukas. Sige anak, pasensya na talaga, sagot ni Teresa. Naglakad si Victor patungo sa pinto, ang kanyang bawat hakbang ay mabigat sa pagkainis. Bago siya lumabas, lumingon siya. Magpahinga na kayo, Mama. At pakiusap bukas, subukan nating ayusin ito. Pagkasara ng pinto, nanatiling nakaupo si Teresa sa sofa, nakikinig sa papalayo na tunog ng sasakyan ni Victor. Nang tuluyan ng tumahimik, doon pa lang siya huminga ng maluwag. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nanginginig ay ngayon ay matatag na. Lumabas si Arturo mula sa silid-aklatan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Magaling na pag-arte iyon, Teresa. Iyon lang ang naisip kong paraan para makalusot ngayong gabi, sabi ni Teresa. Binigyan mo tayo ng oras, sabi ni Arturo. Pero tama siya, babalik siya. At sa susunod, mas magiging mapilit na siya. Lumapit si Arturo at umupo sa tapat niya. May problema tayo. Ang USB drive ay naglalaman ng kanyang mga motibo at masamang balak. Ngunit ang pinakamalakas na ebidensya laban sa kanila ay ang orihinal na kontrata ng pagbebenta na gusto nilang papirmahan kay Manuel. At iyon
ang laman ng folder na kinuha nila. Napatingin si Teresa sa kawalan. Ibig sabihin hawak nila ang baril na gagamitin nila laban sa akin. Eksakto sagot ni Arturo. At kailangan nating mahanap ang kontratang iyon bago pa man nila iyon maipapirma sa'yo sa anumang paraan. Dahil kung hindi ang lahat ng ito ay mawawala ng saysay, kailangan nating mahanap ang daan para mabawi ang dokumentong iyon dahil iyon ang tanging makakapagpatigil sa kanilang plano. Kinabukasan ng sikat ng araw ay tila isang mapanuksong paalala ng kagandahan ng mundo na hindi na kayang makita ni Teresa sa parehong paraan. Ang bawat anino sa kanyang bahay ay tila may itinatagong lihim at ang bawat tunog ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang babalik si Victor at nauubusan na siya ng mga dahilan. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas kahit sandali lang mula sa bigat ng mga pader ng kanyang tahanan. Nagpaalam siya kay Arturo sa telepono na magtutungo siya sa palengke para bumili ng mga sariwang bulaklak para sa puntod ni Manuel. Isang simpleng gawaing, isang paraan para magmukhang normal ang lahat. Ang palengke ay abala at maingay, isang perpektong lugar para magtago sa gitna ng maraming tao. Habang pumipili siya ng mga puting rosas, naramdaman niyang may isang taong banayad na bumangga sa kanya mula sa likuran. Pasensya na po, sabi ng isang pamilyar na boses ng babae. Paglingon ni Teresa, nakita niya si Bianca, ang asawa ni Victor. Ang mukha nito ay maputla at ang mga mata ay puno ng pag-aalala, tila hindi ito nakatulog ng ilang araw. Bago pa man makapagsalita si Teresa, mabilis na isinilid ni Bianca ang isang maliit at nakatuping supot na papel sa loob ng bayong ni Teresa. Sa parking lot, sa likod ng pulang van. Maghihintay ako, bulong ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa paligid na tila tinitiyak na walang nakakakita sa kanila. Pagkatapos ay mabilis itong naglakad palayo na wala sa gitna ng mga tao. Naiwan si Teresa na tuliro. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Si Bianca. Bakit? Ano ang ibig sabihin nito? Mabilis niyang binayaran ng mga bulaklak at nang may pag-iingat naglakad patungo sa parking lot. Doon sa isang tagong bahagi sa likod ng isang luma at pulang van, nakita niya si Bianca na naghihintay nakasandal sa pader, ang mga kamay ay nanginginig. Bianca, ano ito? Tanong ni Teresa nang makalapit siya. Hindi sumagot si Bianca. Sa halip, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Patawarin niyo po ako, Mama. Patawarin niyo po ako sa lahat. Bakit ka humihingi ng tawad? Dahil alam ko humikbi si Bianca. Narinig ko sila, si Victor at si Dennis. Narinig ko ang kanilang mga plano. Noong una, hindi ko pinaniwalaan. Sinabi ko sa sarili ko na negosyo lang iyon. Pero noong nakita ko ang folder na dinala ni Victor sa bahay noong isang gabi. Ang kanyang boses ay nawala sa gitna ng isang hikbi, ang kontrata. Nakita ko ang mga papeles na nagbebenta ng lahat. At nakita ko ang pangalan ni Victor bilang bagong may-ari ng isang kumpanyang walang nakakaalam. Doon ko naintindihan. Hindi ito para sa pamilya. Para ito sa sarili niya. Si Teresa ay nakinig lang, ang kanyang puso ay naninikip para sa kanyang manugang. Nakita niya ang tunay na takot at pagsisisi sa mga mata nito. Bakit mo to sinasabi sa akin ngayon? Mahinahong tanong ni Teresa. Dahil kay Leo, sagot ni Bianca, ang kanyang boses ay nagkaroon ng biglaang katatagan. Ayokong lumaki ang anak ko sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at kasakiman. Ayokong makilala niya ang kanyang ama bilang isang taong kayang talikuran ang sariling pamilya para sa pera. Ang bili ni Lolo Manuel sa kanya. Hindi ko iyon kayang baliwalain. Mula sa kanyang bag nilabas ni Bianca ang isang malaking brown envelope, mas makapal at mas mabigat kaysa sa inaasahan ni Teresa. Ito ang orihinal na folder na kinuha nila mula sa opisina ni Manuel. Kinuha ko ito mula sa ilalim ng kama ni Victor habang natutulog siya kagabi. Paliwanag ni Bianca, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniaabot ito kay Teresa. Hindi niya alam na nawawala ito. Akala niya ay ligtas itong nakatago. Ito na po ang lahat. Ang kontrata, ang mga detalye ng shell company, ang mga pangalan ng mga dayuhang investor. Narito po lahat.
Nanginginig na tinanggap ni Teresa ang envelope. Ito na, ang nawawalang piraso, ang sandata na kailangan nila. Salamat, Bianca. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa iyong katapangan. Hindi po ito katapangan umiiling, nasabi ni Bianca. Ito po ay para sa aking anak. Para sa tama. Biglang tumunog ang telepono ni Bianca. Sa screen nakita ni Teresa ang pangalan ni Victor. Agad na nabura ang tapang sa mukha ni Bianca at napalitan ito ng matinding takot. Kailangan ko na pong umalis. Nanginginig na sabi ni Bianca. Sasabihin niyang magkita kami. Nagdududa na siya. Pakiusap mama, mag-ingat po kayo. Mabilis na tumalikod si Bianca at halos patakbong umalis. Naiwan si Teresa sa parking lot hawak ang envelope na parang isang sagradong bagay. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang sasakyan, nilock ang mga pinto. At doon sa katahimikan, binuksan niya ang folder. Tama si Bianca. Naroon ang lahat. Isang detalye-dalyong kontrata para sa pagbebenta ng Manuel Land Estate sa halagang $500 milyong, isang halagang napakalaki. At sa pinakahuling pahina nakalagay ang detalye ng kumpanyang bibili, isang shell corporation na nakarehistro sa ibang bansa at ang nag-iisang benepisyaryo ay walang iba kundi si Victor mismo. Hindi lang niya gustong ibenta ang kumpanya. Plano niyang bilhin ito para sa kanyang sarili gamit ang pera ng mga dayuhang mamumuhunan at pagkatapos ay pagkakitaan ang pagbebenta ng mga ari-arian nito ng paisa-isa. Isang plano na perpekto sa kasakiman. Isinara ni Teresa ang folder. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Napalitan na ito ng isang matatag na determinasyon. Ang laro ay nagbago. Hindi na siya ang biktimang nagtatago. Hawak na niya ngayon ang mga baraha. At sa pagkakataong ito, sigurado siyang siya ang mananalo. Pagdating ni Teresa sa bahay, ang unang ginawa niya ay tawagan si Arturo. Wala nang paligoy-ligoy, sinabi niya ang lahat, ang pagkikita nila ni Bianca at ang laman ng envelope na hawak niya ngayon. Nakinig si Arturo, nang tahimik ang kanyang paghinga ay bumigat nang marinig ang pangalan ng kumpanyang bibili. Isang shell corporation, sabi ni Arturo, ang kanyang tono ay may halong inis at pagkamangha sa tindi ng plano. $500 milyong. Gusto niyang sirain ang lahat ng itinayo ni Manuel para sa sarili niyang bulsa. Nasa akin ang orihinal na kontrata, Arturo. Matatag na sagot ni Teresa, nakatingin sa mga papel na nakalatag sa mesa. Ang pirmahan. Iyon na lang ang kulang nila para maging opisyal ito. At iyon ang hindi nila makukuha kailanman mariing, sabi ni Arturo. Teresa, ano ang gusto mong gawin? Huminga ng malalim si Teresa. Ang pagod at kalungkutan ay naglaho na napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Hindi na ito simpleng laban. Ito ay pagtatanggol sa pamilya sa dangal at sa lahat ng iniwan ni Manuel. Imbitahin mo sila. Utos niya, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Lahat sila. Si Victor, si Michelle at si Dennis. Sabihin mo na handa na akong makipag-usap. Sabihin mo na handa na akong pumirma. Teresa, sigurado ka ba nag-aalinlangang tanong ni Arturo? Gagawin nating harapan ito. Maaari itong maging mapanganib. Sila ang nagsimula nito, Arturo. Ako ang tatapos, sagot ni Teresa. Gusto kong makita nila sa mga mata ko na alam ko ang lahat. Gusto kong makita nila kung paano gumuho ang kanilang mga kasinungalingan sa iisang mesa. Sumang-ayon si Arturo. Magpapadala siya ng mga mensahe, maghahanda ng mga kinakailangang legal na hakbang at makikipag-ugnayan sa mga awtoridad na mapagkakatiwalaan upang matiyak ang seguridad. Ihanda ang entablado, ika nga. Buong hapon ay abala si Teresa. Hindi sa paglilinis o pag-iyak kundi sa paghahanda. Pinili niya ang pinakamagaran niyang damit, isang itim na blusa at formal na palda, ang kanyang paboritong perlas na kwintas na bigay ni Manuel at inayos ang kanyang buhok. Hindi siya magmumukhang mahina. Siya ang matriarch ng pamilyang ito. Siya ang magpapasya. Habang inihahanda niya ang hapagkainan para sa hapunan, isang formal na pag-aayos na may mamahaling mga plato at kristal na baso, isang tawag ang pumasok mula kay Bianca. Mamabulong nito mula sa kabilang linya.
Nasabi na ni Victor. Pupunta sila dyan ngayong gabi. Nagmamadali siya. Alam ko kalmadong sagot ni Teresa. Paano si Leo? Ayokong makita niya ito. Nasa bahay ng pinsan ko, sagot ni Bianca, bakas ang kaluwagan sa boses nito. Ligtas siya roon. Mabuti. Mag-ingat ka, Bianca. Ano man ang mangyari ngayong gabi, malalaman mo na lang. Kayo rin po, Mama. Ibinalik ni Teresa ang telepono. Tiningnan niya ang mahabang mesa ng kanilang dining room. Ilang beses silang nagdiwang dito bilang isang pamilya, mga Pasko, mga kaarawan, mga tagumpay ng kumpanya. Ngayon ang mesang ito ang magiging lugar ng paghuhukom. Bandang 7 ng gabi dumating si Arturo. May dala itong isang makapal na briefcase. Tahimik silang umupo sa sala, naghihintay, inuulit ang mga hakbang. Ang mga ebidensya ay inihanda ng maayos, sa mga video, ang mga audio, ang resibo ng botika, at sa ibabaw ng lahat ang kontrata ng pagbebenta. Eksaktong 8:00 nakita ni Teresa ang mga ilaw ng 2 sasakyan na pumasok sa kanilang driveway. Unang bumaba si Victor, may dalang leather portfolio, ang kanyang mukha ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanliliit sa kaba. Sumunod si Michelle, nakasuot ng simpleng damit, hawak ang braso ni Dennis. Si Dennis, na palaging mukhang inip, ay may seryosong ekspresyon ngayon. Tumayo si Teresa at hinarap sila pagpasok nila sa pinto. Mama, bati ni Victor, pilit na pinalalambot ang boses. Mabuti at napag-isipan mong mabuti ang lahat. Pumasok kayo, utos ni Teresa, walang emosyon. Nakalatag na ang pagkain. Napansin nilang tatlo si Arturo na nakaupo sa sala at agad na nag-iba ang kanilang mga reaksyon. Nanigas si Victor habang si Dennis ay bahagyang umurong. Si Michelle ay tumingin lang sa kanila, halatang naguguluhan. Anong ginagawa ng abogadong ito rito? Tanong ni Victor, ang ngiti ay agad na nawala, napalitan ng pag-aalinlangan. Si Arturo, ang aking abogado, Victor. Kalmadong sagot ni Teresa, itinuturo ang daan patungo sa dining room. Karapatan kong isama siya bago ako pumirma ng kahit anong dokumento na may kinalaman sa pamilya natin. Ngayon maupo kayo. Kumain muna tayo bago pag-usapan ng negosyo. Walang nagawa si Victor kundi sumunod, ngunit ang kanyang paglalakad ay mabigat at may galit. Naupo siya sa isang dulo ng mesa, si Teresa sa kabilang dulo, gaya ng lagi nitong ginagawa kapag wala na si Manuel. Sina Michelle at Dennis sa isang gilid at si Arturo sa kabilang gilid, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang briefcase ay nakapatong sa isang silya sa kanyang tabi. Ang hapunan ay inihanda, adobo, inihaw na isda, kanin, at malamig na tubig, ngunit ang atmosfera sa loob ng silid ay parang may nagbabadyang bagyo. Ang katahimikan ay nakakabingi, binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos. Si Victor ay halatang hindi makapaghintay. Tinitingnan niya ang kanyang orasan tuwing makalipas ang ilang minuto. Si Teresa sa kabilang banda ay kumakain ng dahan-dahan. Sinasadya niyang patagalin ang oras, hinahayaan ng kaba at pagkainip na lamunin ng kanyang mga bisita. Ito na ang gabi. At sa mesang ito, walang sino man ang aalis na may parehong mukha noong sila'y dumating. Ang amoy ng adobo at inihaw na isda na dati-rati ay nagdudulot ng init at sigla sa tuwing sila'y nagsasalo-salo ay tila walang epekto ngayon. Ang bawat nguya ay mabigat. Ang paglunok ay parang may nakabara sa lalamunan. Ang katahimikan sa hapagkainan ay hindi ang uri ng katahimikan na nagmumula sa kapayapaan, kundi ang uri na nagbabadya bago ang pagbagsak ng matinding ulan. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Teresa ng tuwid. Hindi siya umiimik, dahan-dahan lang na umiinom ng malamig na tubig mula sa kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, isang kaibahan sa tensyong namumuo sa kanyang paligid. Sa kabilang dulo si Victor ay halatang hindi na mapakali. Paikot-ikot ang kanyang mga daliri sa gilid ng plato at mayat-maya ay napapatingin sa orasan. Hindi siya kumakain. Ang kanyang buong atensyon ay nasa leather portfolio na inilapag niya sa kalapit na upuan. Si Michelle ay nagkukunwaring kumakain habang si Dennis ay nakayuko, iniiwasan ang tingin ni Teresa o ni Arturo. Napakasarap ng pagkain.
Mamabasag ni Michelle sa katahimikan isang pilit at nanginginig ng ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi siya sinagot ni Teresa. Tiningnan lang siya nito, nang diretso isang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa ng kanyang anak na babae. Napayuko si Michelle, ang kanyang peking ngiti ay naglaho. "Tigilan na natin ito," biglang sabi ni Victor, sabay bitiw sa kanyang tinidor at kutsara na gumawa ng mahinang ingay sa ibabaw ng plato. "Hindi tayo nagpunta rito para kumain, Mama. Oras na para asikasuhin ang mga naiwang problema ni Papa." Tumaas ang isang kilay ni Teresa. "Mga naiwang problema? Ang kumpanya ba natin ay isang problema ngayon, Victor?" Hindi iyon ang ibig kong sabihing, mabilis na sagot ni Victor, halatang naiinis. Kinuha niya ang kanyang portfolio at inilabas ang isang pamilyar na manipis na dokumento, ang Emergency Management Authorization. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa, itinulak palapit kay Teresa. "Ang ibig kong sabihin ay ang kinabukasan natin. Kailangan natin ng pamumuno. Kung hindi mo pipirmahan ito ngayon, maraming empleyado ang maaaring mawalan ng trabaho sa susunod na buwan." Muli ang konsensya. Isang maruming laro na paboritong gamitin ni Victor. Inilapag ni Teresa ang kanyang baso. Tiningnan niya ang papel, pagkatapos ay tumingin kay Victor. "Paliwanagan mo ako, anak," malambing ngunit may diin na sabi ni Teresa. "Sabihin nating pinirmahan ko ito. Sabihin nating ikaw na ang mamumuno. Ano ang mangyayari sa Manuel Land Estate? Ano ang unang hakbang mo?" Sumandal si Victor, ang kanyang tiwala sa sarili ay bahagyang bumalik. "Magkakaroon tayo ng restructuring. Aalisin natin ang mga bahagi ng kumpanya na hindi na kumikita. Ibubuhos natin ang atensyon sa mga bagong investment. May mga dayuhang grupo na handang magpasok ng pondo." Mga dayuhang grupo, pag-uulit ni Teresa habang pinapaikot-ikot ang isang daliri sa labi ng kanyang baso. "Sino-sino sila? Kilala ko ba sila? Kilala ba sila ng papa mo?" Napalunok si Victor, isang halos hindi mapansin na pagkataranta ang dumaan sa kanyang mukha. "Malalaking kumpanya iyon, Mama. Hindi na mahalaga ang mga pangalan. Ang mahalaga ay ang pera na ipapasok nila para maisalba tayo." Maisalba-usal ni Teresa, wari inilalasap ang salita. "Ganoon na ba tayo kadesperado? Akala ko ba malakas ang kumpanya natin?" "Hindi mo naiintindihan ang kalakaran ngayon, Mama." Medyo tumaas ang boses ni Victor. Ang kanyang pasensya ay pilit ng inuubos. Ang negosyo ay nagbabago. Ang papa, matigas ang ulo niya. Hindi niya nakita ang pagbabago. "Nakita ko." Nakita ni Teresa kung paano napayuko ng tuluyan si Dennis, habang si Michelle ay parang gustong lumubog sa kanyang inuupuan. Si Arturo sa kabilang banda ay nanatiling tahimik at nagmamasid. Matigas ang ulo ni Manuel, mahinang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang babala. "Tama ka doon." Matigas ang ulo niya dahil hindi niya gustong ipamigay ang lupa na pinaghirapan niyang bilhin gamit ang kanyang pawis. Hindi niya gustong ibenta ang dangal ng pamilya. "Walang dangal sa pagiging makaluma," sigaw ni Victor, sabay hampas ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Tumayo siya, nagpapahiwatig ng kanyang pagkairita. "Patay na si Papa. Maintindihan mo sana iyon. Wala na siya. Tayo na lang ang nandito. Kaya pakiusap, pirmahan mo na ito nang matapos na." Isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani. Ang paligid ay naging napakabigat. Hindi gumalaw si Teresa, hindi rin siya nagulat o natakot sa pagsigaw ng kanyang anak. Tiningnan niya si Victor, pagkatapos ay binalingan niya si Arturo. Ito na ang hudyat. Tumayo si Arturo mula sa kanyang silya, isang kalmadong kilos na kumuha sa atensyon ng lahat. Binuksan niya ang kanyang makapal na briefcase na nasa silya sa kanyang tabi. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang hatol sa katahimikan ng silid. "Anong ginagawa niya?" tanong ni Victor. Ang galit sa kanyang boses ay may halong kaba na ngayon. Mula sa briefcase, kumuha si Arturo ng isang makapal na brown envelope. Inilabas niya ang ilang mga dokumento at tahimik na inilapag ang mga ito sa tapat ni Teresa. Ito ang dahilan kung bakit nandito si Arturo, kalmadong sagot ni Teresa. Itinuturo ang mga papel. "Upang ipakita sa akin ang tunay na kinabukasan na pinaplano mo, Victor."
Humakbang si Teresa papalapit sa mesa, ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang babaeng may kapangyarihan at hindi maaaring takutin. Pirmahan. Pwede. Ngunit, hindi ko pipirmahan ang pamumuno mo. Pipirmahan ko ang pagtatapos ng iyong mga kasinungalingan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Victor. Ang galit ay napalitan ng malinaw na pagkataranta habang tinititigan ang makapal na bungkos ng mga papel na inilapag ni Arturo. Ano ang mga iyan? Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang unang dokumento mula sa ibabaw ng salansan. Ito ay isang kopya ng resibo mula sa botika. Ipinaikot niya ito sa ibabaw ng mesa hanggang sa huminto ito ng eksakto sa tapat ni Dennis. Nanlaki ang mga mata ni Dennis nang makita ang sarili niyang lagda sa ibaba ng papel. Halos umurong siya sa kanyang silya na parang napaso. Alam mo ba kung ano iyan, Dennis? Malamig na tanong ni Teresa. Nagkatinginan sina Michelle at Dennis. Ang mukha ni Michelle ay unti-unting namutla, ang pagkalito sa kanyang mga mata ay nagsimulang mapalitan ng takot. Dennis, ano iyan? Nanginginig niyang tanong sa asawa. Hindi. Hindi ko alam kung ano yan, mautal-utal na sagot ni Dennis, pinipilit na umiwas ng tingin kay Teresa. Huwag kang magsinungaling sa hapagkainan na ito. Ang boses ni Teresa ay tumaas, isang matalim na utos na nagpahinto sa anumang tangkang pagdadahilan. Ito ay ang resibo para sa gamot sa puso ng papa ninyo. Ang gamot na binili 4 na araw bago siya inatake. At ang nakasulat na dosis dito, 2 tableta, doble sa inirekomenda ng doktor. Suminghap si Michelle, ang kanyang kamay ay napatakip sa kanyang bibig habang nanlalaki ang mga matang nakatitig sa kanyang asawa, Dennis. Totoo ba ito? Mama, nagkakamali kayo? Sabat ni Victor. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Isang pagkakamali lang siguro ng parmasya iyan. Hindi pwedeng idawit si Dennis dahil lang. Tumahimik ka, Victor, singhal ni Teresa, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid kainan, pinipigilan ng anak bago pa man ito makatapos sa pagsasalita. Kinuha niya ang isa pang papel, isang na-print na larawan mula sa security footage ng silidaklatan. Ipinakita niya ito malinaw na nakikita ang mukha ni na Victor at Dennis habang hinahalughog ang desk ni Manuel. At ito patuloy ni Teresa, ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay tuluyan ng sumabog. Pagkakamali rin ba ito? Ang pagpasok ninyo sa opisina ng inyong ama, ang paghahanap sa kanyang mga pribadong dokumento sa mismong gabi na nilalabanan niya ang kamatayan sa ospital, habang ako ay umiiyak sa tabi niya, kayong dalawa ay naghahanap ng paraan para nakawin ang kumpanya niya. Ang mukha ni Victor ay tila naubusan ng dugo. Wala siyang masabi. Ang mga ebidensya ay napakalinaw. Si Dennis sa kabilang banda ay hindi na nakatiis. Ang takot na maipit at makulong ay nagtulak sa kanya sa desperasyon. Wala akong kinalaman sa plano. Mamasigaw niya, pilit na inilalayo ang sarili sa gulo. Inutusan lang ako ni Victor. Siya ang nagpabili ng gamot. Siya ang nagpahanap ng papeles. Sumunod lang ako dahil sinabi niyang ipapasok niya ako sa board of directors kapag nakontrol na niya ang kumpanya. Hayop ka, Dennis. Tumahimik ka, ganti ni Victor. Ang galit ay bumaling ngayon sa kanyang bayaw. Ang pamilya na ipinagmamalaki ni Manuel ay ngayon ay nagkakawatak-watak sa harap ni Teresa, nagtuturuan, naglalaglagan upang iligtas ang sarili. Ito ang mukha ng kasakiman. Ito ang mukha ng walang utang na loob. Kaya pala bulong ni Michelle, ang mga luha ay mabilis na tumulo sa kanyang pisngi. Hinarap niya si Dennis at sinimulang hampasin ang dibdib nito, humihikbi ng malakas. Ginawa ninyo iyon kay Papa. Pinatay ninyo siya para sa pera. Nagkagulo sa paligid ng mesa. Sinubukan ni Dennis na pigilan ang paghampas ni Michelle. Hindi namin siya pinatay. Gusto lang namin siyang pahinain para pumirma siya sa kontrata ng pagbebenta. Dahil matigas ang ulo niya. Ang pag-amin ay lumabas din sa wakas. Ang katotohanan ay sinambit ng sarili nilang mga labi. Tumayo si Dennis nang marahas ang kanyang upuan ay tumilapon paatras at bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Mukha siyang isang hayop na na-corner.
Sa kanyang pagkataranta, nakita niya ang makapal na folder ng mga ebidensya na nasa tapat ni Teresa. Kung masisira niya iyon, kung mapupunit niya ang resibo at ang mga larawan. Lumapit siya nang mabilis patungo sa dulo ng mesa inaabot ang mga papel. Akin na iyan, sigaw niya. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng kahit anong dokumento gumalaw si Teresa. Sa isang mabilis na pagkilos, dinampot niya ang baso ng malamig na tubig na nasa kanyang tabi at inihampas ang nilalaman nito ng diretsyo sa mukha ni Dennis. Ang malamig na tubig ay tumama ng malakas nagpapigil kay Dennis at napapikit. Napatakip siya sa kanyang mukha habang ang tubig ay tumutulo sa kanyang buhok at damit. Nakatayo si Teresa sa tapat niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang tindig ay tila isang reyna na nagpapataw ng parusa sa isang nagtaksil na alipin. Huwag mong subukang hawakan ang mga papel na iyan gamit ang marurumi mong kamay. Dennis, mariing utos ni Teresa, ang boses ay puno ng matinding awtoridad at pagkasuklam. Wala kang karapatan sa pamilyang ito. Ginawa ka naming anak, binigyan ka namin ng magandang buhay, at bilang kapalit nilason mo ang asawa ko. Ang panunumbat ni Teresa ay tumagos sa buong silid, walang inililigtas na damdamin. Wala kang utang na loob. Isa kang linta na sumipsip sa kabutihan ni Manuel. Si Victor na nakabawi mula sa pagkagulat ay mariing itinulak si Dennis palayo at pumuwesto sa pagitan ng kanyang ina at bayaw. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit, ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumilitaw. Ano bang ginagawa mo, Mama? Sigaw ni Victor, pilit na kinukuha ang sitwasyon sa kanyang mga kamay. Nababaliw ka na ba? Oo, inayos namin ang mga bagay-bagay dahil wala kayong alam ni Papa kung paano magpatakbo ng negosyo sa makabagong panahon. Ginawa ko iyon para sa atin, para hindi tayo maiwan. Hinarap niya si Teresa. Nang malapitan ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagmamalaki. Kahit anong ebidensya pa ang ipakita mo dyan, wala kayong magagawa. Patay na si Papa. At bilang panganay na lalaki, ako ang tagapagmana. Ako ang may karapatan sa kumpanyang ito. Ngumiti si Teresa, isang ngiti na nagpadala ng panginginig sa likuran ni Victor. Ito ang ngiti ng isang taong alam na tapos na ang laro at siya ang nanalo. Ikaw ang tagapagmana, ulit ni Teresa. Maling-mali ka, Victor. Maling-mali ka, Victor. Ang mga salitang iyon ay tila nagpalamig sa buong silid kainan. Napatigil si Victor, ang kanyang mukha ay nagpakita ng panandali ang pagkalito bago bumalik ang kanyang mapagmataas na ekspresyon. Ano ang pinagsasabi mo? Mama, tanong ni Victor, pilit na pinapanatili ang kanyang tapang. Wala nang ibang tagapagmana kundi ako. Alam natin iyon pareho. Hindi nagmadali si Teresa. Sa halip na sumagot kaagad, tumingin siya kay Arturo na kanina patahimik na naghihintay. Tumango si Arturo at naglabas ng isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase. Ito ay nakalagay sa isang asul na folder na may gintong selyo. Inilapag ito ng abogado sa ibabaw ng mesa. Basahin mo, utos ni Teresa, ang kanyang boses ay patag ngunit may diin. Sa una, hindi gumalaw si Victor. Ngunit ang kuryosidad at ang unti-unting lumalaking kaba ay nagtulak sa kanya na lumapit at kuhanin ang folder. Binuklat niya ito at sinimulang basahin ang unang pahina. Habang binabasa niya ang mga salita, ang kulay ay mabilis na umurong mula sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki mabilis na nagpalipat-lipat sa mga linya ng legal na dokumento, parang hinahanap ang isang pagkakamali at isang loophole. Ngunit wala. Ito ay, mautal-utal na sabi ni Victor, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig kaya't ibinaba niya ang papel. Isang secret trust, isang lihim na pondo. Tama, pagsang-ayon ni Arturo sa kalmadong tinig. 4 na taon nang nakalipas nang magsimulang magduda si Manuel sa iyong mga galaw at ambisyon sa negosyo. Inilipat niya ang 100% pagmamay-ari ng Manuel Land Estate sa isang irrevocable trust. Walang aspeto ng kumpanya ang direktang maipapamana sa iyo, Victor. Wala. Sino? Sino ang may kontrol nito? Tanong ni Victor, ngunit alam na niya ang sagot kahit hindi pa siya nakatingin sa dulo ng dokumento.
Tingnan mo ang pangalan ng nag-iisang tagapamahala, Mariing, sabi ni Teresa. Binalik ni Victor ang tingin sa papel. Nakasulat doon sa malinaw at malalaking titik, Teresa Cruz Manuel. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang pagpaplano ni Victor ng ilang taon, ang kanyang kasakiman, ang pagtataksil na ginawa niya sa sarili niyang ama, lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Ang kontrata sa pagbebenta na inihanda niya ang Shell Corporation na itinatag niya para ibulsa ang 500 milyong dolyar. Lahat iyon ay walang kwenta dahil wala siyang karapatang magbenta ng kahit ano. Hindi kanya ang kumpanya at hindi rin ito magiging kanya. Ang realidad ay bumagsak sa kanya ng buong bigat. Ang kanyang mundo na itinayo niya sa mga kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Bumaling siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng isang uri ng galit na hindi pa nakikita ni Teresa mula sa kanyang anak. Ito ang galit ng isang taong inagawa ng isang bagay na akala niya ay nararapat sa kanya. Ginawa niya iyon sa akin, tanong ni Victor. Ang boses ay mababa, tila nagsasalita sa kanyang sarili. Itinago niya ito sa akin. Matapos ko ibuhos ang oras ko sa kumpanyang iyon. Hindi iyon para itago sa iyo, Victor. Malinaw na sagot ni Teresa. Ginawa niya iyon para protektahan ang kumpanya at para protektahan ang pamilya mula sa iyo. Protektahan mula sa akin, sigaw ni Victor, nawawalan na ng kontrol. Sinipa niya ang isang upuan na gumawa ng malakas na ingay nang tumama ito sa sahig. Ako ang anak. Ako ang nagpalaki ng kita natin itong mga nakaraang taon. Hindi siya at lalong hindi ikaw. Itinuro niya si Teresa, ang kanyang muka ay namumula. Wala kang alam sa negosyo. Wala kang alam sa kalakaran ngayon. Isa ka lang matandang walang silbi na sumandal lang kay Papa buong buhay mo. Wala kang karapatan dito. Ang mga salitang iyon ay sumugat, ngunit hindi ito nagpatinag kay Teresa. Sa halip, pinalakas lamang nito ang kanyang kapasyahan na itama ang lahat. Oo, maaaring wala akong alam sa kalakaran ng inyong makabagong negosyo. Matatag na sagot ni Teresa, humakbang palapit sa kanya. Pero alam ko ang ibig sabihin ng pamilya. Alam ko ang ibig sabihin ng katapatan. At alam ko na hindi mo sasabotahehin ang buhay ng sarili mong ama para sa pera. Pera lang iyan, sigaw ni Victor, pabalik halos dumura habang nagsasalita. Kung pinirmahan lang niya ang kontrata, buhay pa sana siya ngayon. Siya ang pumili ng kamatayan niya. Iyon ang hangganan. Ang pag-ako sa pagtataksil na walang anumang bahid ng pagsisisi ang kawalang galang sa alaala ng kanyang asawa. Ang kanang kamay ni Teresa na nakakuyom sa kanyang tagiliran ay mabilis na umangat at dumapo ng may buong lakas sa mukha ng kanyang anak. Ang tunog ng palad ni Teresa na tumama sa pisngi ni Victor ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Isang sampal na nanggaling hindi lang sa isang ina, kundi sa isang asawang pinagtaksilan at sa isang pamilyang sinira. Ang lakas ng sampal ay napilitang ibaling ang ulo ni Victor sa gilid at isang namumulang marka ang agad na lumitaw sa kanyang balat. Natigilan si Victor. Hawak niya ang kanyang pisngi na katingin sa kanyang ina nang may gulat na hindi niya maitago. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng tunay na takot kay Teresa. Huwag mong babastusin ang alaala ng asawa ko sa loob ng pamamahay na ito, nanginginig ngunit puno ng awtoridad. Nasabi ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at may namumuong luha ng matinding galit. Ginawa kitang anak. Tinuruan kita kung ano ang tama at mali. Pero ginawa mong demonyo ang sarili mo. Napayuko si Michelle at humikbi ng tahimik. Si Dennis ay nanatiling tahimik, alam niyang tapos na sila. Lahat ng mga papeles at ebidensya ng inyong panloloko, ng pamemeke ng dokumento at ng pananadya na pahinain ang kalusugan ni Manuel ay nasa awtoridad na kalmadong pumasok si Arturo sa usapan. Ipinapakita na ang pagtatapos ay nandito. Na, wala kayong pwedeng itago, Victor. Kasabay ng pagbitiw ng mga salitang iyon, narinig nila ang tunog ng sirena mula sa labas, palapit ng palapit, hanggang sa huminto ito ng eksakto sa tapat ng kanilang gate.
Nakita nila mula sa bintana ang mga ilaw na kulay asul at pula na nagbibigay liwanag sa paligid ng bahay. Tumingin si Victor kay Teresa, ang kanyang huling pag-asa ay nawasak na. Wala na ang mapagmataas na negosyante. Ang nakikita na lang ni Teresa ay ang anino ng isang lalaking binalot ng sariling kasakiman at ngayon ay kailangang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Umalis na kayo sa bahay ko, utos ni Teresa. Nakatalikod na sa kanila. Hindi na niya kayang tingnan pa ang mukha ng mga taong nagtaksil sa kanya. Hinarap niya ang pader, hinihintay ang mga pulis na pumasok at tapusin ang gabi ng paghuhukom. Nang umalis ang mga awtoridad kasama sina Victor at Dennis, isang malalim at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lumang bahay. Naiwan si Michelle nakaupo sa sahig ng silid-kainan. Umiiyak, pilit na inuunawa ang pagguho ng buhay na inakala niyang ligtas. Wala siyang ginawang krimen, ngunit ang kanyang pananahimik at pagkonsinti sa mga plano ng kanyang asawa ay isang kasalanang kailangan din niyang pagbayaran. Hindi siya kinausap ni Teresa. Wala nang salitang makapagpapabago sa mga nangyari. Dahan-dahang lumapit si Arturo kay Teresa na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Nagawa natin, Teresa, mahinahong sabi ng abogado. Ligtas na ang kumpanya. Tumingin si Teresa sa kanya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ligtas ang kumpanya, Arturo. Ngunit ang pamilya ko ay wasak. Naupo si Teresa sa sofa at doon matapos ang ilang araw ng pagiging matatag ng pagpigil sa kanyang mga emosyon upang labanan ang mga nagtaksil sa kanya, tuluyan ng bumigay ang kanyang mga tuhod at ang kanyang puso. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at umiyak. Hindi ito ang iyak ng isang taong sumuko, kundi ang pagluha ng isang ina na nagdadalamhati para sa mga anak na hindi niya na makikilala pa. At para sa asawang kinailangan pang magbuwis ng buhay upang mailantad ang katotohanan. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa pamilya Manuel ay mabilis na kumalat, ngunit sa tulong ni Arturo napigilan nila ang pagbagsak ng kumpanya. Formal na sinampahan ng mga kasong administratibo at kriminal sina Victor at Dennis, falsification of documents, attempted fraud at reckless imprudence resulting to homicide dahil sa pakikialam sa gamot ni Manuel. Ang kaso ay matibay. Wala silang lusot. Si Michelle ay lumayo nagtago mula sa kahihiyan. Si Bianca sa kabilang banda ay nanatili. Dinala niya si Leo pabalik sa malaking bahay kasama si Teresa. Naintindihan ni Teresa na si Bianca at si Leo ang tanging natitirang malinis na bahagi ng pamilyang ito. Sila ang kinabukasan. Isang maaliwalas na Lunes ng umaga, nagbihis si Teresa, hindi ng itim na damit ng pagluluksa, kundi ng isang formal na puting suit. Pumasok siya sa opisina ng Manuel Land Estate sa kauna-unahang pagkakataon simula nang mamatay si Manuel. Ang mga empleyado ay yumuko ng may paggalang at pasasalamat nang siya'y dumaan. Alam nila kung sino ang nagligtas sa kanilang mga trabaho. Pumasok siya sa malaking opisina kung saan ang upuan ng presidente, ang upuan ni Manuel ay naghihintay. Dahan-dahan siyang umupo rito. Napakalaki nito para sa kanya, ngunit naramdaman niya ang init at ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanya. Hindi siya magiging tulad ni Manuel na nagtayo nito mula sa simula, ngunit siya ang magsisigurong hindi ito magigiba. Poprotektahan niya ito hanggang sa dumating ang araw na handa na si Leo na tanggapin ang kanyang pamana. Kalauna noong araw ding iyon, sa oras ng dapit hapon nagtungo si Teresa sa sementeryo. Kasama niya si Bianca at si Leo. Ang hangin ay malamig at ang kalangitan ay nagkukulay kahel at ginto, isang magandang hudyat ng pagtatapos ng araw. Huminto sila sa harap ng puntod ni Manuel. Inilapag ni Leo ang isang bungkos na mga puting rosas sa ibabaw ng marmol na lapida, pagkatapos ay umatras pabalik sa tabi ng kanyang ina, hawak ng mahigpit ang kamay nito. Lumapit si Teresa at hinaplos ang pangalan ni Manuel na nakaukit sa bato. "Maari na tayong magpahinga, Manuel," mahinang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay dala ng hangin. "Ang kumpanya, ang mga tao, at ang ating apo. Lahat sila ay ligtas. Nakita ko ang katotohanan tulad ng sinabi mo, at tinapos ko ito."
Tumayo siya ng tuwid pinagmamasdan ng paligid. Naisip niya ang mga nangyari nitong mga nakaraang linggo, ang kasakiman na muntik nang sumira sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanila, ang pait ng pagtataksil ng sariling dugo at ang katatagan na hindi niya inakalang nasa loob niya. Totoo nga, ang pamilya na inaasahan mong magiging kakampi mo ay maaaring maging pinakamalaking kalaban mo. Ngunit sa pagtatapos ng lahat, ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakikita sa dugo. Ito ay nakikita sa katapatan, sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit at sa lakas ng loob na ipaglaban ang tama kahit gaano pa ito kasakit. Tiningnan ni Teresa si Leo. Ang bata ay nakatingin din sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pag-asa, walang anumang bahid ng kasakiman na dumungi sa kanyang ama. Ngumiti si Teresa sa kanya, isang tapat at mapayapang ngiti. Halika na, sabi niya, inaabot ang kanyang kamay sa bata. Oras na para umuwi. Humawak si Leo sa kanyang lola at sabay silang naglakad palayo sa puntod patungo sa naghihintay nilang sasakyan, habang ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay daan sa isang bagong simula. Isang kinabukasan na walang kasinungalingan. Isang kinabukasan kung saan ang tunay na legasiya ni Manuel ay patuloy na mabubuhay.